Alright, for today's video is latest update ho tayo dito sa Davao Samal Connector Bridge. Dated today, it's July 27, Monday. So mula dito sa Daang Marlica Highway slash GP Laurel Avenue, kita na ho natin ang malaking poste haligi ng tulay na magkukonekta dudugtong sa Davao and Samal Island. So yan po yung magiging approach kapag kagaling ka ng or dyan dadaan, hindi na yan approach, no? So yan na talagang magiging tulay going to Samal Island kapag galing ka ng Davao City. So may kalayuan pa ho tayo dito, pero sa lakingan ng poste na yan ay kitang kita na ho natin yung structure. At dito naman na portion ay ito na yung approach talaga ng tulay papuntang Samal Island, and ito rin yung landing area naman kapag kagaling ka ng Samal Island papunta ka ng Davao City southern part or downtown area. Ito yung way. So ito ay Arcastillo Agdao, Arcastillo Avenue or Street yan. So dati itong gasolinahan, Caltex gasoline station, na ngayon ay dismantled na siya at andyan na empty vacant lot na siya kasi nga dyan idatayo ang mga tulay approach haligi, approach ng tulay papuntang Samal. Nga pala 62% na to ha, complete. So balikan natin June 25, 2026 declared ng DPWH Region 11 na ang completion rate ng proyekto na to ay nasa 61 point something percent. So ngayon nasa 62% na ho siya mahigit. Dito naman na portion siyang magiging landing area ng galing sa Samal, no? Diyan ka lalanding kapag ikaw naman ay pupunta ng northern part of Davao. So sabihin natin na Barrio Pampanga, punta ka ng Sa Panakan, Tibongco, Ilang, Carmen, Davao del Norte area, no? So ito po yung portion na to dito ang magiging landing area. So sa ngayon ang ginagawa ho muna dyan ay parang fina-flatten ho nila, tapos naghuhukay na rin sila, nasisimula na silang mag hukay, no? Para lagyan ng mga poste, mga pile. So yung ginagawang drainage at yun na nga, bali nilagyan nila ng round culvert tapos na. So yun ngayon ang ginagawa nila, nag-earth fill na siya, as you can see. Tingnan natin ha, yan lupa, may lupa na dyan, tinatambak nila para ipa-flat, tapos yun pwede na sila maglagay ulit ng concrete, something like that, no? O di kaya maghukay kasi merong crane, kita nyo yan, no? That's crane. Yan yung mga ginagamit nila doon para yun yung nakikita natin nung ginagawa nila ang mga poste doon sa gitnang bahagi papuntang Aquaco Beach o ano tawag dyan, Lanang Beach Club. So yan namang portion na yan ang pinaka highway na, no? Ibig ko sabihin is parang dyan, ito di ko pa kasi nakita yung pattern mismo, yung drawing, no, pattern, no, yung blueprint. So tansya ko yun yung magiging haligi, pinakamalaking haligi ho yan na siyang madadaanan naman ng landing or madadaanan ng tulay pa landing dito sa northern part of Davao, no? So papuntang Barrio Pampanga. So sa kabila naman pa south, di kita rito. So dahil sa likod ng terminal ng tricycle nila. At ito na yung mga tulay dito na nakikita ho natin, mga malalaki ho yan, no? Sobrang tibay, oh. Makapal, matibay, very thick. Halatang talagang gawang pangmalupitan, no? Walang korupsyon. So yan na yung pundasyon, no? Laki, dami niyan. Bilangin natin mamaya, pwede ba, no? Kaya. So mula dito yung mga nakarayong poste halos pagkasing laki, no? Pero siya, mula sa malaki hanggang pakunti, palit ng palit, panipis ng panipis, at pababa ng pababa yung kanyang taas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganda, no?
parang nasa diba, ganda oh. Astig, tulay no. Build project. Salamat Tatay Digong. Kahit nasa dahig ka ngayon, still meron pa rin kaming nakikitang trabaho ho ninyo. Buti na lang talaga no, nag-iwan kayo ng mga ligasiyang gaya nito. Kasi sa panahon ni Bongbong Marcos ngayon, wala talagang nagaganap na mga ganyang construction. So kahit pa sabihin natin na hindi to bibigyan ni BBM, no? Hindi kasi natin alam may mga twist pa yan. Hindi pa tapos ang kanyang termino. Matagal pa yung 2028. So ibig sabihin talagang ang sure lang talaga natin dito is yung 90% na funded by China government. And ito na yung pinakahuling portion ng ating video update, no. So tingnan lang natin, and of course na-observe natin dito na meron pa rin gumagawa. Ibig sabihin Monday, no. So malamang it's a working day. So ang pagkakaalam ko talaga sabi nga ni Sir Don Ortiz ng DPWH Region 11 spokesperson na nagsisimula ang trabaho dito sa tulay kapag alas 6 na ng umaga at natatapos yata ng alas 11 ng umaga din, tapos break time yata ng alas 12, balik ng alauna hanggang alas 6 naman ng hapon. So kaya normal or given, no, na meron tayong nakikita dito ng mga tao na nagtatrabaho, on duty sila. So yung poste pala binila natin kanina 10, so estimated ko na lang, hindi ko na ipagpatuloy yung bilangin, no. So siguro nasa mga 16 pairs, so ibig sabihin abot na sa times 2, so that's 32 kaposte yung andito na. Dito lang na portion ha, hindi pa kasama itong sa gitna. So ibig sabihin itong mga single column ba tawag dyan, mga single pile or single foundation or poste. So 30 16, no, so 32, 34, 36, 37, 38, 38, 39. Tapos doon sa unahan pa may mga din doon, mga poste, no, mga twin piles or pundasyon. So nasa mga siguro mga 40, no, kaposte yung andito. Makikita natin kasamang gitna. Dami, no? Tapos syempre ang ilalagay niyan yung platform. Platform. Yun. So, yun, tuloy na, pwede siyang madaanan. Pag madaanan na siya, swerte ng mga taga Davao City dahil nga sa napaka easy access na lang ang Island Garden City of Samal. So, pwede natin araw-arawin na maligo or magpahangin, magpalamig, or ibig sabihin magpahangin, no? Papreskong hangin. At tatanaw ng province vibes, provincial vibes, or yun na nga, napaka gandang mga lunti ang bulubundukin nila. Kita nyo naman, no? So yun lang, at mga taga-Samal syempre, no, makaka-benefits din sila sa Davao City. Sa tulay na to kasi mas easy access na lang sa Davao City. So mga nagtatrabaho sa Davao City, hindi na kailangan mamupahan sa syudad ng Davao para lang sila hindi malit sa trabaho. Kasi easy access na, ang balita ko magkakaroon sila ng panibagong ruta, Samal to Davao City na jeep, ganyan. So wala tong bayad. It's a toll fee bridge, of course. Bakit naman babayaran? Pera to ng bayan. Hindi to kagaya sa Sisilix na PPP, public private proper partnership. Hindi na to kagaya sa mga Skyway sa Metro Manila and Luzon, no, na privately owned, kaya may bayad, may mga toll fee. So dito walang bayad to, libre lang. Ganyan si Digong gumawa ng mga proyekto. Hindi niya kailangan makipag-partner sa mga public entities or mga private sectors paggawa ng mga proyekto. Kasi meron naman pera talaga ang Pilipinas. Gagamitin na lang yun, i-utilize na lang. Tapos, ayan, for free na sa mga Pilipino, di ba? Iba kasi kailangan pa ng ng partnership. Business partnership, ganyan, or mga private sector partners para lang makagawa ng proyekto. So ang sarap kayang dumaan sa isang tulay na walang bayad, di ba? So okay na siguro tayo dito. Thank you for watching. So yan lang po yung gusto kong ipakita sa inyo, yung 62% na completion rate. So yung pagtatrabaho dito, tuloy-tuloy pa rin ba? The answer is yes, continuous, so non-stop. Ibig sabihin is hindi sila na tumigil.
So ngayon ay suna ni Bongbong Marcos. So baka isa to sa kanyang sasabihin na kanyang achievement or kanyang gawa, no. Siyempre, yun lang naman talaga ang gagawin ng isang leader na walang nagawang proyekto. So angkin-angkin na lang. Kung kay Pinoy is more on drawing. Kay Digong materialization, build. Kay BBM is angkin. So that would be all. Thank you for watching and bye-bye.